Kabanata 3011. Poseidon 3 dent sa kahoy na bangka. Ang buhay ni Hattori ay isang pagtitiis. Paano ito nangyari? Ilang tao ang nakakita sa mukha ni Hattori. Kapag paminsan-minsan ay nagpapakita siya sa mga tao sa publiko. Palagi siyang nagsusuot ng karaniwang ninja costume na nakatikip sa kanyang mukha na nagpapakita lamang ng isang pares ng mga mata. Gayunpaman, dahil sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Tokugawa at ng pamilyang Hattori, nakita na ni Kawasaki Hashiro ang buong buhay ni Hattori noon. Gayunpaman, kung gaano siya umaasa ngayon, umaasa na hindi niya alam kung ano ang hitsura ng henerasyong ito ng shinobi, kung gayon, hindi siya magugulat. Sa buhay, walang kung. Hindi alam ni Hattori kung sino ang lalaking nakaasul na damit. O kung paano siya nakarating dito sakay ng isang bangka, at higit pa, ang buhay ni Hattori bakit sa lupa ay lumitaw siya sa barkong ito. Huwag kang mataranta, ayaw mo bang tingnan siyang mabuti? Sabi ni John, ang lalaking nakablo, napakayaman ng boses niya, at tila may bahagyang pagbibiro sa kanyang mga salita. Malakas ang ulan at madilim, pero maganda ang mood ni John. Pagkatapos niyang sumikat, bihira siyang magkusa na sabihin ang kanyang tunay na pangalan, at ang John ay isang napakapopular na pangalan, at kakaunti ang nakakaalam nito. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nagkusa pa rin ang lalaking nakaasol na banggitin ang kanyang tunay na pangalan ngayon. Tila ang eksenang ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunti at nagpapaalala sa kanya ng maraming mga nakaraang napan. Sa liwanag ng apoy mula sa Sakamatsu, nakita na ng Kawasaki Bizhero na ang henerasyong ito ng mukha ni Shinobi ay mapula, at walang galit. Tiyak na hindi ganito ang hitsura ng isang buhay na tao. Muling nakaramdam ng matinding pagkahilo si Kawasaki Hashiro. Totoo bang namatay si Hattori sa buong buhay niya? Bagamat sinimulan na niyang tanggapin ang katotohanan ito sa kanyang puso, ayaw niyang paniwalaan ito. Ito ang inapo ng Protector Clan, na may pinakamalinis na bloodline ng founding family ng Shenin. Ang sinumang ninja ay maaaring patayin, ngunit hindi niya magagawa. Sa revival plan ng Kawasaki Hashiro, ang Hattori na ito ay may napakahalagang posisyon sa kanyang buhay. Bagamat pagkatapos ng daan-daang taon ng pag-unlad, ang pamilya Hattori ay unti-unting naging hindi magkatulad at nagsimulang unti-unting humiwalay sa kontrol ng pamilya Tokugawa. Gayunpaman, naniniwala si Kawasaki Hashiro na hanggat kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng pamilya Tokugawa, magagawa niyang baguhin ni Hattori ang kanyang buhay. Kailangang maging masunurin. Sa orihinal na plano ng Kawasaki Hashiro, itong Hattori lifetime at ang kanyang mga tagasunod ay hindi lamang magiging hadlang para sa kanya, ngunit makakapagdulot ng malakas na tulong. Pero ngayon, wala na. Nanginginig na iniunat ni Kawasaki Hashiro ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Hattori. Ang mga ugat doon ay talagang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagbugbog. Ginoo, Kawasaki, tingnan mo dito. Sabi ng nasasakupan. Naglabas siya ng flashlight mula sa speedboat, at kumikinang ito sa dibdib ni Hattori. Kahanga-hangang nakita ng Kawasaki Hashiro na mayroong 3 butas ng dugo sa paalang na linya sa dibdib ni Hattori. Para kang tinusok ng matalas na sandata. Anong uri ng sandata ang nasugatan nito? Bagamat hindi siya marunong mag-kung fu, may alam pa rin si Kawasaki Bizhero tungkol sa ninja kung fu. Alam niya na kapag naabot na niya ang antas ng Genin, makokontrol niya ang kanyang pisikal na lakas sa sukdulan. At ang kanyang individual na depensa ay mapapabuti rin ng husto. Enhancement. Kahit na may mahiwagang armas. Mahirap masira ang mga depensa ng balat kung gusto mo silang patayin, maaari mo lamang gamitin ang mga thermal weapon sa malaking sukat, ngunit kahit ganoon, posible pa rin silang makatakas. Gaano kalakas ang lalaking ito sa asul na nagngangalang John? Isang Diyos ang nagtiis ng kamatayan sa kanyang mga kamay, at siya mismo ay nakaligtas ng hindi nasaktan, ito ay talagang hindi maisip.
Para sa Kawasaki Hashiro, ang pagkawala ng buhay ni Hattori ay lubos na makakaapekto sa plano ng muling pagkabuhay ng pamilya Tokugawa. Sa Toyo ngayon, ang mga radikal na paaralan ng pag-iisip ay labis na laganap. Sa ganitong mga kalagayan, gaano kalaki ang prestihiyo at antas kapag may genin na namamahala? Ito ay hindi maisip. Ngunit ngayon, lahat ng mga plano ay nauwi sa wala. Lahat ay tapos na. Bahagyang tumingin si John kay Kawasaki Hashiro, at agad na naunawaan ang isang bagay mula sa reaksyon ng kabilang partido, at sinabing, sa tingin mo ba pinatay ko itong genin? Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Kawasaki Bingshiro. Hindi kaya may iba pa sa usaping ito? Kung hindi ikaw, sino pa ba ito? Si Hattori ay naging maayos sa Sakamatsu sa buong buhay niya, ngunit bakit siya naging bangkay nang makarating siya sa dagat? Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Kawasaki. Ganyan ba talaga siya kagaling? Hindi makapaniwala si Kawasaki. Sino pa kaya ito? Sinabi ni John na may banayad ng ngiti. Ang genin na ito, nang tumalon siya sa dagat mula sa Sakamatsu, ay nawalan na ng higit sa kalahati ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pinatay ko na siya, madali na. Nawala ang higit sa kalahati ng iyong lakas sa pakikipaglaban. Napatunayan ang haka-haka ni Kawasaki Bingshiro, at nagsimula siyang makaramdam ng higit na hindi kapanipaniwala. Ang kakayahan ni Tsurui na patayin sina Gui Shanhong at Jiuyang Tianjun ay tiyak na hindi aksidente. Tsurui. Tiningnan ni Kawasaki Hashiro ang habang buhay na bangkay ni Hattori at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Napagtanto niya na kung hindi mamatay ang lalaking ito, hindi na niya susubukang bumalik. Ang pagkawala ng Sakamatsu. Hindi banggitin ang pagkawala ng maraming pera at isang malaking bilang ng mga armas at kagamitan. Si Akpei ay hindi rin nakakuha ng malakas na suporta. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Kawasaki Bingshiro ay nasa serbisyo sa loob ng maraming taon. Higit sa kalahati ng layout sa Plania at Lance niya ay inalis na. Ang ganitong uri ng pagkawala ay talagang napakabigat, ang pag-iisip tungkol dito ay nakadarama ng pagnanasa sa mga tao na samuka ng dugo. Asuro, talagang kamangha-mangha siya na kayang talunin si Shenin ng ganito. Sinabi ni John ito ay isang taos-pusong pangungusap. Halos sabihin niya ang Apollo. Bagamat hindi niya gaanong nakikitungo ang Apollo na ito, pagkatapos ng lahat, pinagkatiwalaan siya ng tagapayo ng militar at kailangang gumawa ng pabor sa kanya. Siyempre, hindi alam ni John kung bakit napakahina ng buhay ni Hattori, at nang salakayin siya, ang taong ito ay may kaunting kakayahan na lumaban. Sa pananaw ni John, ito ay hindi isang pinsala, ngunit mas katulad ng isang reaksyon sa pagkalason. Kakaiba, masyadong mabisa ang makapangyarihang anesthetic ni Tsurui. Nang maisip niyang malalason si Tsurui, nakaramdam si John ng kaunting kirot sa kanyang puso. Bigla niyang naramdaman na kung hindi ito kinakailangan sa hinaharap, dapat niyang subukan ang kanyang makakaya na huwag harapin ang makasalanang taong ito at ma-poison. Grabe talaga ang lasa. Napabuntong hininga si Kawasaki Bingshiro, namumula ang mukha. Kung mas malakas si Tsurui, mas matindi ang pakiramdam ng pagkabigo sa kanyang puso, magagawa pa ba niyang talunin ang lalaking ito? Tahimik na tiningnan siya ni John at huminto ng mahigit 10 segundo. Kung gayon, sa tingin mo, gaano kahalaga ang iyong buhay ngayon? Ito ay malapit nang magsimulang makipag-ayos muli sa mga kondisyon. Sa totoo lang, ito mismo ang gustong makita ng Kawasaki Hashiro. Ang kabilang partido ay handang makipag-ayos sa mga tuntunin, at nangangahulugan ito na ang kanyang buhay ay maaaring mailigtas ngayong gabi. Siyempre handa akong makipag-ayos sa iyo, ngunit, binalik ni Kawasaki Hashiro ang tingin kay Sakamatsu, masyadong delikado bang makipag-ayos ng mga tuntunin dito? Sa katunayan, bagamat may takip ng kadiliman sa oras na ito, maaaring malaman ni Tsurui na may mali dito anumang oras. Si John, gayunpaman, ay hindi nagmamadali. Ang Kawasaki Hashiro ay nagmamalasakit sa panganib, wala siyang pakialam.
In all fairness, ang pamilya Tokugawa ay talagang may maraming pamana. Umiti si John. At palagi kong gusto ang mga bagay na may pamana. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang puso ni Kawasaki Hashiro. Malaki kaya ang gana nitong lalaking nakablo na ito kaya gusto pa niyang kunin ang buong pamilya ng Tokugawa. Ito ang pamilyang Tokugawa na may daan-daang taon ng kasaysayan. Kung ang gusto mo ay ang pamilyang Tokugawa, baka hindi ko talaga maibigay. Walang magawang sinabi ni Kawasaki Bingshiro, wala akong huling desisyon sa pamilyang ito. Kung tatanggi ka ngayon, hindi ibig sabihin na tatanggi ka mamaya. Ang ekspresyon ni John ay may hindi inaasahang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay maaaring magdala ng malinaw na presyon sa Kawasaki Hashiro. Kung hindi ako pumayag, papatayin mo ba ako? Sabi ni Kawasaki Hashiro. Sa oras na ito, unti-unting lumiliit ang kurtina ng ulan, at malapit na itong huminto. Siyempre gagawin. Ipinahayag ni John ang kanyang opinyon ng walang pag-aalinlangan. Nang sabihin niya ito, hindi siya nagpakita ng masyadong pagpatay, ngunit ang mga nasasakupan ni Kawasaki Hashiro ay hindi napigilan ang pag-iling. Ilalayo mo ako, ipinapangako ko sa iyo. Sabi ni Hiyoshiro Kawasaki. Sige. Yumuko si John at naglabas ng sandata na hindi pangkaraniwan sa bangkang kahoy. Ang sandata na ito ay katulad ng mahabang sibat ni Huaxia. Ngunit ang katawan ng baril ay kapareho din ng madilim na asul gaya ng dagat. Ngunit hindi tulad ng mahabang sibat, ang sandata na ito ay may 3 matutulis na punto sa itaas, at ang hugis ay napakapinong, hanggat tao. Tingnan mo, mararamdaman mo na ang sandata na ito ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Ito ay, ang Trident. Ang Trident ni Poseidon. John ay walang iba kundi ang tunay na pangalan ng Poseidon. Ang Blue Light Flowing Trident na ito ay ang kanyang natatanging sandata. Nabalitaan akong si Poseidon, ang Diyos ng dagat, ay hawakan ang kanyang trident. Kung gayon ang Diyos Haring si Zeus ay hindi naman ang kanyang kalaban. Siyempre, bagamat exaggerated ang mga salitang ito, ipinapakita pa rin nila ang sobrang lakas ni Poseidon. Kung hindi hahayaan ng strategist si Poseidon na tulungan si Tsurui. Bagaman, gaya ng sinabi niya kanina, sa pagkakataong ito ay magagastos ito ng malaki. Upang humingi ng tulong sa tulad ng isang matagal nang itinatag na Diyos, kahit na ang templo ng araw, ang gastos ay maaaring hindi maisip. Pagtingin sa trident, muling ibinaba ni Kawasaki Hashiro ang ulo at tiningnan ang 3 sugat sa dibdib ni Hattori. Malinaw, namatay si Hattori sa ilalim ng trident na ito sa huli. Ikaw si Poseidon, ang Diyos ng dagat sa madilim na mundo. Medyo nahirapan ang boses ni Kawasaki Hashiro. Hindi man sumagot itong si John, nasa puso na ng Kawasaki Hashiro ang sagot. Kung hindi dahil kay Poseidon, ang Diyos ng dagat, anong kakayahan ang mayroon siya para makapanirahan sa hangin at alon ng malawak na dagat gamit ang isang bangka? Ang dagat mismo ang pinakaangkop na lugar para sa kanya. Kabanata 3012. Paano ginawa ang bakal? Hindi sinagot ni Poseidon, ang Diyos ng dagat, ang tanong ni Kawasaki Hashiro na halatang halata sa kanya. Sa madilim na mundo, walang nang ahas na magpanggap na siya. Para kay Poseidon, ang pakikipagnegosasyon sa mga kondisyon sa Kawasaki Bingshiro na ito at pagsang-ayon sa military advisor na tumulong. Walang salungatan sa pagitan ng dalawa, dahil ganap na ligtas na ngayon ang Tsurui. Sumakay siya sa speedboat, sinunggaban ang habang buhay na bangkay ni Hattori, at itinapon pabalik sa bangkang kahoy. Sa oras na ito, unti-unting tumigil ang ulan. At walang gaanong tubig sa bangkang kahoy. Hindi ko alam kung gaano katagal lulutang itong hindi mahalata na bangka sa mataas na dagat na ito kasama ang sikat na Shenren. Isang henerasyon ng marangal na pagpapahinuhod ang nagwakas sa kanyang maluwalhating buhay, at sa isang napakagandang paraan. Walang lugar upang mamatay, iyon lang.
Sa panunood ng aksyon ni Poseidon, ang mood ni Kawasaki Bingshiro ay lubhang komplikado. Ang mga tao ay namamatay tulad ng mga ilaw na namatay, at wala nang natitira. Bago pumunta dito, kung sinabihan ng maaga si Kawasaki Hashiro na magiging ganito ang katapusan ng buhay ni Hattori, malamang na hindi siya maniniwala kung siya ay papatayin. Ngunit ito ay isang katotohanan. Si Hattori, na nakahiga sa bolsa, ay tinusok ng trident sa kanyang dibdib sa buong buhay niya, at nawala ang temperatura ng kanyang katawan. Lahat parang naayos na. Sa pagkakataong ito, biglang nalungkot si Kawasaki Bingshiro. Pagkatapos ng kamatayan ni Hattori, ilan na ang Shenin at Shenwu sa Toyo ngayon? Parang walang matatawag sa pangalan. Lahat ng pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ng Dongyang at lahat ng mga tao na mga kayamanan ng bansa. Lahat ay namatay sa mga kamay ni Tsurui, at ang kanilang nakasisilaw na buhay ay tinangay ng ulan at hangin. Napuno ng matinding kalungkutan ang mga mata ni Hiyoshiro Kawasaki. Naniniwala siya na may mga henyo pa rin na hindi pa ipinapanganak sa mundo. At dapat may mga super expert na hindi kilala sa mundo, ngunit paano niya sila mahahanap? Kahit na talagang mag-effort ka dito, mahahanap mo pa ba? Koi Shanhong, Jiuyang Tianjun, Kung Ju Wudi, Nakate Janwang, Hattori Yisheng, at iba pa, ay hindi nababalik. Ang mga superpower na ito ay ganap na natulog sa mundong ito. Si Poseidon, ang Diyos ng dagat, ay tumuro sa isang direksyon, at pagkatapos ay pinaandar ng subordinate ang speedboat ng nanginginig at umalis sa direksyon na iyon. Tumingon si Kawasaki Bingshiro. Nakatingin pa rin sa bolsa na unti-unting nawawala sa paningin, lumalabo ang mga luha sa kanyang mga mata, pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang pangunahing miyembro ng pamilya Tokugawa ay hindi alam kung siya ay umiiyak para sa buhay ni Hattori, para sa kanyang sarili, o para sa mga ambisyon ni Toyo. Si Poseidon, ang Diyos ng dagat, ay sumulyap sa kanya, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mukha, tumingin sa harap, at mahinang nagsabi, hindi magtatagal bago sumikat ang araw. Hindi ko rin alam kung sinasadya niya ang sinabi niya. Nang unti-unting tumigil ang ulan, hindi na tumutok si Tsurui sa dagat. Ang mabuhay para makakita ng mga tao, mamatay para makakita ng mga bangkay, ito ay tila hindi kapani-paniwala para sa Kawasaki Hashiro. Ang pagsabog ng helicopter ay maaaring nabasag ang katawan ng Kawasaki, o maaaring hindi siya nanatili dito. Kung walang katawan na makikita, si Tsurui ay hindi makakagawa ng conclusion. Gayunpaman, sa harap niya, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Kung ikukumpara sa bagay na ito, maaaring isantabi ito ng Kawasaki Hashiro. Captain, tingnan mo, ito ang 5 hindi karaniwang lalagyan na nakita namin. Sabi ni Tan Yong, humihingal sa excitement sa mukha. Matapos itaboy ang kaaway at makuha ang malaking halaga ng pagnakawan, ang kabanatang ito ay isang napakatagumpay na labanan para sa Flame Brigade. At ang 5 non-standard size na lalagyan na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga Flame Team Fighters. Ang 5 lalagyang ito ay halatang mas malawak at mas mataas kaysa sa mga ordinaryong lalagyan. Kung tinapik mo ang mga dingding ng mga lalagyan gamit ang iyong mga daliri, mararamdaman mo na ang mga ito ay napakatigas at mas makapal kaysa sa mga ordinaryong lalagyan. Malinaw. Ang 5 lalagyan na ito ay hindi karaniwan. Ang mga ito ay tahimik na inilagay sa gitna ng barko noon, na napapalibutan ng maraming karaniwang mga lalagyan, at hindi sila madaling makaakit ng pansin sa araw, lalo na sa madilim na gabi. Si Tsurui ay hindi pa nakakita ng ganoong hindi karaniwang sukat na lalagyan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, buksan mo at tingnan mo. Sa sobrang lakas, binuksan ang lalagyan. Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng Flame Team na naruroon ay labis na nabigla. Ayos na ba ito? Maaari pa nga bang ipadala ng mga Oriental ang bagay na ito?
Nanlaki ang kanilang mga mata at bumuka ang kanilang mga bibig sa isang, "Oh, hindi ko alam kung anong mga salita ang gagamitin upang ilarawan ang nakakagimbal na pakiramdam sa aking puso." Nakaharap sa kanila ay isang mahaba, madilim na nguso. Isa itong halimaw na nakabalangkas sa bakal na may nakakagigil na aura. Ito ay isang tangke. Tila kailangang dalhin ng mga Oriental ang gayong mabibigat na sandata sa kontinente ng Aprika. At tiyak na hindi maliit ang plano. Kung ang mga mabangis na rebeldeng akpe ay nakabisado ang tangke, walang alinlangan na ito ay magiging mas malakas pa. Inabot ni Surui at hinawakan ang nguso, pagkatapos ay pumasok sa lalagyan. Kahit na ang mga salita sa tangke ay natakpan ng bagong camouflage na pintura, natukoy ni Surui ang modelo ng tangke ng ilang sandali. Ito ang French Leclerc Main Battle Tank. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, ang mga Oriental, napakabuti ninyo. Leclerc Main Battle Tank. Matapos kontrolin ni Chang Dongsho ang power compartment, sumali rin siya sa team na naghahanap ng mga armas. Lumapit din siya at tinapik ng malakas ang tangke. "Oh my God, this one is worth a lot." Ang pera ay mas mahalaga kaysa sa isang marangyang kotse. Hindi nakakagulat na binibigyang halaga ng Kawasaki Hashiro ang transportasyong ito. Sinabi ni Isorui, kung ito ay isang ordinaryong sandata. Tiyak na hindi sulit na paalisan ang taong ito ng personal. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Flame Brigade ay pawang buntong hininga sa damdamin. Nadama nilang lahat na ang paglalakbay na ito ay tama, kung ang mga halimaw na bakal na ito ay pinayagang tumakbo ng ligaw sa K. Aparanggan ng Prenia, kung gayon ang gobyerno ay paano lalaban ang hukbo. Hindi ka dapat durugan ng akpei hanggang sa Domanatsi, ang kabisera. Buksan ang lahat ng hindi karaniwang lalagyan. Sabi ni Surui. Kaya, lahat ng mga lalagyan ay binuksan, at 10 French Leclerc pangunahing tangke ng labanan ang ipinakita sa harap ng lahat. May iba pa ba? Si Kapitan, nakakita ng maraming baril, bala, at mga gamot. Iniulat ni Chang Dongshu. Lumapit si Surui at tiningnan ang mga armas at bala na puno ng 2 lalagyan, at biglang nakaramdam ng kaunting takot. Ayos lang, okay lang itong si Hashiro Kawasaki ay hindi naman total na baliw. Sabi niya with emotion, but at the same time, there are still some lingering fears. Kung ang Kawasaki Bingshiro na ito ay mabaliw at mag-apoy ng mga bala sa 2 lalagyang ito bago umalis, ang Sakamatsu ay ganap na masisira. Wala na, si Surui at ang kanyang mga sundalo ay ililibing din sa dagat, at hindi na muling makakatayo sa lupain ng China. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang eksenang ito, at ang Kawasaki Bingshiro ay medyo matino pa rin pagkatapos ng lahat. "Captain, sa oras na ito uuwi tayo na may buong gantimpala?" Tanong ni Tan Yong. "Hindi pa oras para bumalik," mahinang sabi ni Surui. Sa kabutihang palad, sa labanang ito, ang Flame Brigade ay hindi nagsakripisyo ng sinumang sundalo. Ang 30 tao na pinili ni Surui ay may mga natatanging talento at mahusay na nakipagtulungan sa panahon ng labanan. Kasabay nito, tubos nitong binabawasan ang mga nasawi ng sariling panig. Gayunpaman, higit sa 100 sundalo ang nasugatan sa iba't ibang antas, at 5 sa kanila ang malubhang nasugatan. Pagkatapos ng simpleng paggamot, kailangan pa nilang sumailalim sa operasyon. "Napakawalang kwenta ko, ang kabanata ay nasugatan ng ganito sa unang labanan," sabi ng isang sundalo. Binaril siya sa balikat at hita. Buti na lang at hindi tumama sa art area niya ang putok sa hita, pero hindi niya maiangat ang balikat. Matapos mabaril ng ganito, maaaring hindi alam kung makakapag-shoot ka muli sa hinaharap. Bakas sa mukha ng sundalo ang pagsisisi sa sarili, ngunit hindi niya pinagalitan ang kanyang ina dahil sa sakit na dulot ng pinsala. Lalaki siya. Mahirap para sa amin na pilitin ang ilang bagay. Bumalik at gumaling. Naghihintay ako na bumalik ka sa koponan, sabi ni Surui.
Sa kanyang opinyon, ang mga bala ay walang mga mata, at sa pagkakataong ito, ang brigada ng apoy ay walang sundalo na mamatay, na isa ng malaking himala. Ang palm ay talagang isa pang pangunahing tema ng larangan ng digmaan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, umiyak ang sundalo. Sa panahon ngayon, medyo mataas ang kapangyarihan ng mga armas. Minsan ang isang shot ay hindi maaaring humawak ng isang braso. Buti na lang at alam din ng sundalong ito na baka hindi na siya makaharap sa front line ng battle chapter. Isang binata na hindi umiyak nang tumagos ang bala sa kanyang hita at balikat, ay umiiyak sa oras na ito. Parang bata. Ang iba pang 4 na sundalo na nangangailangan ng operasyon ay tumingin din ng masama nang makita ang eksenang ito. Hindi na nagsalita pa si Surui ng mga salita ng Kal-Iwan. Sa kanyang pananaw, ang lahat ng mga salita ng aliw ay hindi epektibo. Ito ay isang hadlang na ang mga sundalo ay kailangang pagtagumpayan ng mag-isa. Ang pinsala, pagdanak ng dugo, at sakripisyo ay lahat ng bagay na nangyayari sa larangan ng digmaan, pati na rin ang maraming profesional na sundalo. Lahat kayo ay mandirigma, kayo ay sugatan, at hindi kayo susuko. Nag-isip sandali si Surui, at pagkatapos ay may sinabi. Ang pulang bandila ay hindi kailanman babagsak, at hindi tayo aamin ng pagkatalo, kahit na tayo ay nabigo, kahit na tayo ay namatay. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang isang helicopter at lumapag sa Sakamatsu. Ang lahat ng nasugatan na nangangailangan ng operasyon ay ikinarga sa eroplano. Nagbigay ng military salute si Surui at nagsabi, hinihintay kong bumalik ka. Ang lahat ng mga sundalong nanatili sa Sakamatsu ay sabay-sabay silang nagsaludo, ang mga daliri ay nilaslas sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang pulang araw ay sumisikat sa mga ulap, at ang tanawin ay lubhang solemna. Ang helicopter ay lumipad ng pataas at mas mataas, at ang 5 sundalo sa itaas ay tumingin sa porthole at tumingin sa pila sa kubyerta, na may luha sa kanilang mga mata. Umalis ang mga sugatan, at ang natitirang mga sundalo ay kailangang ipagpatuloy ang isa pang labanan. Talagang hindi alam ni Surui. Kapag natapos na ang mga pangyayari sa Plania at Lansnia, ilang sundalo ang hindi pauwiin dahil sa mga pinsala, at ilang sundalo ang makakaasa sa sarili nilang mga binti na nakatayo sa mainit na lupang iyon. Natahimik ang mga sundalo ng Flame Brigade. Ito ang unang pagkakataon ng kanilang kabanata sa larangan ng digmaan, at ang kanilang pagganap ay medyo maganda, ngunit ang eksena kagabi ay nag-iwan pa rin ng malalim na impresyon sa kanila. Ang dugo at apoy sa gabing iyon ay tila nagsasabi sa mga sundalo ng Flame Brigade kung paano ginawa ang bakal. Tumingon si Surui upang tingnan ang 10 tangke ng pangunahing istasyon ng Leclerc, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, susunod, maaari kong bigyan ng malaking regalo si Akpeye. Chapter 313. 3 babae, isang laro. Matapos makontrol ng buo ang Sakamatsu, hindi hinayaan ni Surui na magpatuloy ang barko sa orihinal na kurso, ngunit binago ang direksyon. Bigla siyang nagpasya na ipadala ang Sakamatsu pababa ng 1,500 kilometro sa daungan ng Bartamo. Ang daungan ng Bartamo ay hindi pa ganap na nakumpleto. Ngunit walang problema sa pagtanggap ng isang barko sa daungan, at mula dito sa Plania, ang mga pamamaraan ng customs ay hindi masyadong mahigpit. Gayunpaman, pagkaraan ng madaling araw, hahanap na sana si Surui ng isang cabin upang maabutan, ngunit hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng isang agarang ulat mula sa kanyang mga sundalo. Kapitan, nakakita kami ng bangkay na lumulutang sa dagat, sabi ng isang sundalo. Kagabi, maraming lumalaban mula sa silangan ang nahulog sa dagat, kaya hindi karaniwan na may mga bangkay. Gayunpaman, napakalakas ng hangin at alon kagabi kaya dapat naanod ang mga bangkay, di ba? Isa pa, hindi ordinaryo ang bangkay kung kaya nitong sabik na sabik ang mga sundalo. Agad na kinuha ni Surui ang teleskopyo, at pagkatapos ay nakakita siya ng isang maliit na bangkang kahoy.
Hindi ka pani-pani walang bangkang kahoy. Paano makikita ang gayong maliit na bangka sa dagat na ito? Paano ngang isang bangkang tulad nito ay hindi nabasag ng mabagyong alon sa ilalim ng dagat? Sa bangka, humiga ang isang lalaking nakaitim. Kahit na napakalayo nito, masasabi ni Tsurugi kung ano ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. Ito pala ay si Toyo Joinan, ang buhay ni Hattori. Hindi ko inaasahan na pagkatapos niyang magkusa na tumalon sa dagat, lilito siya sa maliit na bangkang kahoy na ito. Papuntahin mo ako para tingnan, sabi ni Tsurugi. Ibinaba ng Sakamatsu ang life raft, lumapit si Tsurugi, at saka lumapit sa maliit na bangkang kahoy. Sa malawak na karagatan, saan nagmula ang bangkang ito? Paano namatay si Hattori dito? Si Tsurugi ay hindi agad nakasakay sa bangka, at siya ay labis na naguguluhan. Alam niyang hindi kailanman papatayin ng kanyang makapangyarihang pampamanhid si Hattori. Tiyak na nakatagpo siya ng iba pang mga aksidente pagkatapos tumalon sa dagat. Kung pag-uusapan, ang Jonan na ito ay tila walang gulugad. Talaga, tumakas siya kung hindi niya ito matalo. Ang isang mersenaryong lalaki ay kadalasang hindi gaanong matibay. Maaaring nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga paa dahil sa kawalan ng pakiramdam pagkatapos tumalon sa dagat. Bahagyang kumunat ang noo ni Tsurugi. Aakyat na ako, sabi ni Tsurugi kay Tanyong sa tabi niya. Ang huli ay may hawak na assault rifle at laging nakabantay. Kung may mali, dapat may halimaw. Sa araw, ang isang bangkay na tahimik na nakahiga tulad nito ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam sa mga tao. Medyo kinakabahan si Tanyong. At mas gusto niya itong harapin isang granazo ng bala at ayaw humarap sa katawan. Nang makita ang iniisip ni Tanyong, ngumiti si Tsurugi at sinabing, wala lang, masasanay ako pagkatapos makita ito ng ilang beses. Sa likod ng liwanag na ulap na ito, at ang ilan ay walang katapusang pagdurusa at pagsubok. Kinandado ni Tanyong ang habang buhay na bangkay ni Hattori gamit ang isang assault rifle, at sinabing may emosyon. Lumalabas na talagang may mga ninja sa mundong ito. Hindi ito sinagot ni Tsurugi kung tutuusin, napakaraming bagay sa mundong ito na hindi alam, at ang mga ninja ay maliit na aspeto lamang nila. Pagkatapos, marahan siyang sumakay sa bangkang kahoy na mukhang mahina. Ito ay isang pangkaraniwang bangka sa isang maliit na ilog sa kanayunan. Ngunit bakit ito lumilitaw sa dagat? Kung sinabing lumutang ang barko mula sa baybayin hanggang sa mataas na dagat, hindi maniniwala si Tsurugi. Nang tumayo si Tsurugi, ang bangkang kahoy ay yumanig ng husto. At isang alon na tila hindi isang malaking alon ang dumating. At ang bangkang kahoy ay halos mabaligtad. Agad na tinapakan ni Tsurugi ang magkabilang binti at pinananatiling balanse ang stay, at inyangkle din ang bangka. Sa pagkakataong ito, naramdaman din niya na kung makakasalubong niya muli ang hangin at alon kagabi, na umaasa lamang sa sarili niyang lakas, talagang hindi siya sigurado na mapanatili niya ang maliit na bangkang ito sa isang matatag na lumulutang na estado sa maalon. Dagat. Tinitingnan ang buhay ni Hattori na nakapikit ang mga mata, umiling si Tsurugi. Patay na talaga ang shenre na ito, at wala nang palatandaan ng buhay na tao. Naniniwala si Tsurugi na hindi siya kailanman nagdulot ng anumang nakamamatay na pinsala kay Hattori sa kanyang buhay. Kaya lang, sa dibdib niya, may 3 butas, na tila nasugatan ng matutulis na bagay. Binaliktad ni Tsurugi ang katawan ng buhay ni Hattori at nalaman na mayroon ding 3 butas sa likod. Malinaw na sinaksak ng matalim na kasangkapan ang buhay ni Hattori sa kabilang direksyon. Ang 3 butas na ito ay nasa isang tuwid na linya, kaya hindi ito dapat saksakin ng 3 beses na sunod-sunod, kung hindi, imposibleng maging ganoon ka-flat. Kaya, anong uri ng sandata ang mayroon nitong 3 chip? Nawala sa pag-iisip si Tsurugi. Gayunpaman, ang isang bagay na lumitaw sa isip ng kabanata ay ang Sigod Trident.
Nang lumitaw sa isip ni Surui ang sobrang sandata na ito na may asul na liwanag, hindi niya maiwasang manginig. Nandito kaya si Poseidon, ang Diyos ng dagat. Hindi kaya tahimik niyang pinanood ang matinding labanan sa Sakamatsu kagabi, at pagkatapos ay sinaksak hanggang mamatay si Hattori, na nasaksak ng malakas na pampamanhid. Nakita na ni Surui ang kakaibang sandata na ito ng Sea God. At malawak na usap-usapan sa buong madilim na mundo na kung hawak ng Sea God Poseidon ang sandata na ito, mayroon siyang lakas na hindi mas mababa kay Zeus. Kahit nalasing si Shenin sa anesthesia. Shenin pa rin ito, kahit na ito ay isang high-strength na Jonin, natatakot ako na hindi ito madaling mapigilan, isang super expert lang tulad ni Poseidon, ang Sea God, para mapatay ang Hattoris. Buhay. Diyos ng dagat Sea God, ibinulong ni Surui ang pangalan, pagkatapos ay tumingin sa maliit na bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Lalo siyang naniwala sa sarili niyang mga hinuha. Natatakot ako, tanging si Poseidon, ang Diyos ng dagat, ang makapagpapalutang sa bangkang ito sa malakas na hangin at alon ng hindi tumataob, tama ba? Kaya lang, bakit dumating si Poseidon? Kaya, mula nang dumating siya at iniwan ang bangkang kahoy na ito, paano siya umalis? Si Surui ay hindi naniniwala na si Poseidon ay lalakad sa tubig, lalo na siya ay lumangoy palayo ng may kaaya-ayang biyaya. Dapat may ibang barko. Kaya, sino ang nagmaneho ng barkong iyon? Sino pa ang nasa barkong iyon? Saglit na walang sagot si Surui, at nagsimulang tumaas ang makapal na ulap sa kanyang puso. Patay na ba ang Kawasaki Hashiro? Ano ang pinunta ni Poseidon dito? Paano lumitaw ang maliit na bangkang kahoy na ito dito? Sa huling pagkakataong lumitaw ang matagal nang itinatag na Diyos ng mga Diyos. Gusto pa rin niyang patayin si Surui, nang maglaon. Hindi niya ito ginawa dahil sa mukha ng gininto ang pamilya. Sa makatuwid, naniniwala si Surui na ang Diyos ng dagat, si Poseidon, ay walang ginawa. Walang dahilan para tulungan ang iyong sarili. Hindi kaya humingi ng tulong si Goslan sa Poseidon na ito? Hindi masyado. Malayo si Goslan sa Castilla, kaya malamang hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito. Ang isang maliit na Sakamatsu ay hindi makaakit ng atensyon ni Goslan. Sino yan? Sandaling inisip ito ni Surui, at isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Ito dapat ang huling sagot. Salamat tagapayo, mahinang sabi ni Surui. Pagkatapos, sinabi niya kay Tanyong. Dalhin mo ang bangkay na ito sa bangka. Kapitan, ano ang silbi ng pag-iingat ng bangkay na ito? Masyado bang mabigat? Itago mo siya, magiging kapaki-pakinabang ako. Saglit na nag-isip si Surui. Bueno, maghanap ng freezer at ilagay ito sa loob, pinakamahusay na panatilihin ito ng mas matagal. Ayon sa ideya ni Surui. Dahil patay na ang buhay ni Hattori. Kung gayon ang liangzi ng pamilya ng kimono ay maaaring ganap na maayos. In this case, using the body of Hattori's life as a pain, he said baka ang ibang amo ng pamilyang ito ay kukuha na naman ng pain. Siyempre, mabilis na ikakalat ni Surui ang balita na ang katawan ay nasa kanyang mga kamay. Bilangin ito, si Surui ay may maraming Shenren at Shenwu, at maaari siyang tawaging chapter nemesis ng isang Oriental God-level master. Pagkasakay sa bangka, tinawagan ni Surui ang military advisor. Guro, hiniling mo ba sa Diyos ng dagat na tulungan ako? Tanong ni Surui. Ito ay isang pantay na palitan lamang. At si Poseidon ay hindi rin nakakakita ng mga kuneho at hindi nagtatapon ng mga agila. Umiti ang strategist. Sa palagay ko ay nasa dagat ito, siya ang Diyos ng dagat, at dapat ay mas mahusay siyang manatili doon. Ngayon ay si Surui naman ang ngumiti ng mapait. Kung gayon ako pa rin ang Diyos ng araw, kailangan ko pa bang manatili sa araw? Oo naman, ang strategist shot. Tila na hanggat binubukan niya ang kanyang bibig, ang mga mapagkukunan ng buong madilim na mundo ay hindi magagamit. Sinabi ng strategist.
Dapat hindi mo alam kung sino ang kasama ko ngayon. Saglit na nag-isip si Surui. Hindi ko talaga mahulaan ito. Umiti ang military advisor at iniabot ang telepono kay Miss Lin na katabi niya. Hoy, ako ito, sabi ni Lin Aoshu. Aoshu, bakit kasama mo ang military advisor? Medyo nagulat si Surui. Sa kanyang impresyon, ito dapat ang panahon na ang dibisyon ng militar ay nag-iisa kasama si Aoshu pagkatapos na alisin ang maskara. Bagamat nagkita na ang dalawa noon. At higit sa isang beses. Lagi silang nasa kondisyon na itinatago ng dibisyon ng militar ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit hindi ko lang alam kung mapapawi ang pagkikita ng dalawang napakagandang dilag na ito. Ilang spark na darating. Si Surui ay walang anumang pakiramdam ng krisis, ngunit ang taong ito ay natutuwa itong napaka-interesante at inaabangan pa nga niya ito. Hindi sinagot ni Lin Aoshu ang tanong ni Surui. Sa katunayan, medyo natarante siya sa nangyari noon. Tapos na ba ang usapin? Tigtas ba? Tigtas na, tapos na ang lahat, sabi ni Surui. Sa totoo lang, nag-isip sandali si Miss Lin. Hayaan mong sabihin sa iyo ng tagapayo. Sa harap ni Surui, mahahanap niya ang pinaka-relax na sarili, o hindi ang any restraint, ngunit ang saligan ng lahat ng ito ay siya at si Surui lang ang naroroon sa eksena, walang iba. Tumingin ang tagapayo ng militar kay Lin Aoshu, at biglang naramdaman na ang batang babae ay nagpakita ng isang pahiwatig ng cuteness, ngumiti, at pagkatapos ay sinagot ang telepono. Surui, ano ang gagawin mo sa tabi ng akte? Kailangan mo bang ilipat ang templo ng araw? Kung ang templo ng araw ay umabot sa Africa, ang madilim na mundo ay lilipat din. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Surui. Maaaring hindi ito isang masamang ideya. Orihinal na nais ni Surui na gamitin ang larangan ng digmaan sa Africa upang malutas ang ilang mga problema. Ngayon ay tila ang oras ay dapat na tama. Sa katunayan, mayroon akong mas mahusay na solusyon para sa problemang ito. Sa oras na ito, sabi ng isang babaeng nakasuot ng sunglass. Nakaupo siya sa tapat ni Lin Aoshu at ng military advisor, at ang kanyang buong katawan ay nagpakita ng marangal at magandang ugali. Chapter 3014. Pinunit mo lang yung tiket. Tatlong babae sa isang dula, lubos na naniniwala si Surui dito, lalo na pagkatapos niyang marinig ang boses sa telepono. Ikinagulat siya nito. Palaging napakaraming hindi maisip na mga bagay sa mundo, at palaging napakaraming hindi inaasahang tao. Napakalaki daw ng mundong ito, at ang dalawang taong gustong magkasama ay maaaring hindi na muling magkita sa buhay na ito. Maliit at maliit ang mundo, at ang mga taong sa tingin mo ay hindi mo na makikilala sa iyong buhay ay maaaring magkasamang nakaupo at umiinom ng mamahaling afternoon tea. Parang ngayon, ayon. Suye, biglang naging mahirap ang boses ni Surui. Kahit na siya ay isang tanga, napagtanto niya na ang mga bagay ay tiyak na hindi ganoon kadali sa oras na ito. Talagang imposible para kay Suye na humarap sa military advisor at Lin Aoshu nang walang dahilan. Basta, paano nagkasama ang military division at si Miss Lin? Nakaramdam si Surui ng labis na pagkalito. Gayunpaman, ang tanong na ito ay hindi na mahalaga. Tinanong niya noon si Lin Aoshu at malinaw niyang naririnig ang pag-aalinlangan sa pagitan ng mga salita ni Miss Lin. Sa katawan ni Lin Aoshu, napakakaunting mga katulad na bagay ang talagang nangyayari. Ang malamig na pusong babaeng ito ay palaging isinasaalang-alang ang lahat, at tila ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Sa pakikinig sa kanyang tono, tila hindi niya alam kung paano niya nakilala ang tagapayo ng militar. Maraming pagkakataon sa mundong ito, ngunit kapag lumitaw ang sunod-sunod na pagkakataon, hindi ito nagkataon. Lalo na si Suye. Ito ay isang babae na ginagawang hindi mahuhulaan si Surui. Siyempre, may pagkakataon siyang maabot ang puso ng kabilang partido sa pinakamaikling landas, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito ang estilo ni Surui, siya ay isang maliit na nagdurusa.
Tama, ako ito. Itinaas ni Suye ang kanyang mukha at ngumiti, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, ipinakita ang kanyang maselang makeup. Napakaraming mukha talaga ng babaeng ito. Kapag nagme-makeup siya, maaari siyang maging kasing ganda at maluho gaya ng isang prinsesa. Gayunpaman, kapag tinanggal niya ang kanyang makeup, magpapakita siya ng isang malakas na hininga ng kabataan sa buong katawan, at kahit na magmukha siyang isang prinsesa, naramdaman na baka isa siyang babaeng college student. Gayunpaman, nang maisip ni Surui ang uri ng negosyong pinapatakbo niya, muli siyang tumawa at umiyak. Bagamat magkatabing nag-away sina Surui at Suye, marahil ay hindi talaga sila nagtiwala sa isa't isa, marahil alam nilang pareho ito, ngunit hindi nila ito sinira. Ang isa ay napakatalino. At ang isa naman ay halatang nagpapanggap na nalilito. Sa kasong ito, ang dalawang panig ay naglalaro ng mga pipang bugtong sa isa't isa at naglalaro ng tai chi, na isang normal na bagay na hindi dapat pansinin. Bagamat dahil sa relasyon ni Ivanova, ang distansya sa pagitan ni Suye at Surui ay maaaring mapaikli ng malaki, ngunit sa pananaw ni Surui, maaaring hindi rin siya kilala ni Ivanova. Ang lalim talaga nitong mabuting kaibigan. Bakit kayo magkasama? Tanong ni Surui. Kung sakaling makasalubong ko sila sa daan, maniniwala ka ba? Nakangiting sabi ni Suye, ang kanyang mapupulang labi ay gumuhit ng isang napakakaakit-akit na arco. Hindi ako naniniwala. Si Surui ay prangka. Maniwala ka man o hindi, halos masuffocate ni Suye si Surui sa isang pangungusap. Malinaw, hindi ito ang katotohanan. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ano ang sagot, dahil nangangahulugan ito na si Suye ang nagkusa na hanapin si Miss Lin at ang kanyang military advisor. Napakalakas ng layunin. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ulit ni Surui. Bakit may agresibong panlasa sa tono mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Suye, na may bahid ng galit sa kanyang mga salita. Ilang araw na lang ang pagitan, pasensya na sa iyo. Puno ako ng pagkukulang, ngunit puno ka ng pagdududa tungkol sa akin, Surui, napakasakit mo. Puno ng miss. Biglang nakaramdam ng berde si Surui nang marinig niya ito. Ang tagapayo ng militar at si Lin Aoshu ay halatang narinig ito. Ngunit hindi sila nang gumawa ng anumang mga komento, ang tagapayo ng militar ay bahagyang ngumiti, habang si Miss Lin ay humigop ng kape sa kamay. Bakit, may mali ba sa ekspresyon ko? Tumawa si Suye. Mahal kong Surui, kahit na magkalayo kayo, kitang-kita ko ang iyong pagiging hindi natural. Paano nangyari iyon? Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong na medyo nahihiya. Nakita niya si Tan Yong na nakatitig sa kanya mula sa ilang metro ang layo. At agad siyang pinandilatan. Nakuha ng huli ang atensyon, pagkatapos ay tumalikod ka kay Surui. Ang lalaking ito, kapag hinubad niya ang kanyang matitinik na Amerikana, ay isa ring master na kayang magpanggap na bawang. Ang ganda talaga ng dalawang girlfriend mo, biglang sabi ni Suye. Ubo-ubo, halos mabulunan si Surui sa sarili niyang laway. Sa gilid na ito, ang opisyal ng militar ay likas na tinapakan ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay bumulong siya. Hoy, huwag kang magsalita ng walang kaparakan, hindi ako ang kasintahan ni Surui. Pagkatapos, itinuro ng military advisor si Lin Aoshu, na nabulunan din ng kape, si Aoshu ang isa. Umiti si Suye at sumandal ng pabalik-balik. At ang magagandang arco ay nagsimulang lumitaw sa hangin na parang mga alon. Ang ilang mga customer sa cafe ay hindi maiwasang imulat ang kanilang mga mata. Para kay Lin Aoshu ay hindi alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Bagamat mayroon siyang napakalinaw na posisyon sa kanyang pagkakakilanlan, wala siyang masabi sa ngayon. Let's say the point. You are going to give what do I suggest? Sinabi ni Surui na sa oras na ito, mas direktang kakausapin niya si Suye. Kung tutuusin, hindi naman ganoon katindi ang relasyon ng dalawang partido. Sa totoo lang,
Ang suye na ito ay mukhang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop. Ngunit sa katunayan ito ay ang lokal na ahas ng Plania at Lansnia. Kung magagamit ang kanyang malaking network ng mga relasyon, malaking tulong ito kay Surui. Ngunit, ang susi ngayon ay Surui, pipiliin mo bang tulungan si Surui? Minsan, ang mga interpersonal na relasyon ay magiging napakarupok. Ang mga interes ng kabanata 1 at ang iba pa ay nasa likod. Kahit na ang pinakamatalik na kaibigan sa ibabaw ay maaaring tumalikod. Maghuhukay ako ng malaking butas para sa iyo. Ang akpe ay hindi kasing lakas ng iniisip mo. Sinabi ni Suye, alam ko na ang barkong hina-hijack mo ngayon ay pag-aari ng mga Oriental. Sila ay, Stop, correct me. Mabilis na sumabad ni Surui. Ano ang pag-hijack? Kinidnap ba ako? Ang salita ay ginamit sa kanyang sarili, nakaramdam ng awkward si Surui nang marinig niya ito. Well, hindi ka nang hijack, direkta mong pinupunit ang tiket. Sabi ulit ni Suye. Nabulunan muli si Surui. Sa mga tuntunin ng makamandag na dila, hindi niya kailanman maihahambing kay Suye. Okay, hindi ako makikialam, ituloy mo. Si Surui ay ganap na nawala ng galit. Well, ganyan ang ugali. Ang mga salita ni Suye ay puno ng panunukso, maging sa harap ng military advisor at Lin Aoshu. Hindi nag-react si Lin Aoshu. Sa halip, tumingin sa kanya ang military advisor at malakas na umubo. Hindi ko alam kung bakit, sa harap nitong si Suye, malakas ang loob ng military advisor na makipag-eye contact kay Lin Aoshu. Naiisip din ni Surui ang problema sa pagitan ni Lin Aoshu at ng military advisor sa pamamagitan ng telepono, hindi niya napigil ang mamula. Ang Suye na ito ay talagang ang pinakamahusay sa mga babaeng goblins. Tumigil sa pagbibiro si Suye, ngunit mahigpit na sinabi. Bagaman si Dong Yanggren ang malaking moneymaker ng Akpei, mayroon din siyang iba pang negosyo bilang suporta, kung hindi, tiyak na imposibleng suportahan ang ganoong kalaking hukbo, at ang kanilang kagamitan ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Hindi mo ba naiisip na medyo kakaiba? Siguro dahil nagbigay ng maraming pera ang mga Oriental, sabi ni Surui. Sinasabi ko sa iyo, hindi iyon. Direktang itinanggi ni Suye ang pahayag ni Surui. Malaki ang naibigay ng mga Oriental, ngunit maraming pera ang kailangan pang ipunan ng Akpei. Isipin mo, anong uri ng negosyo ang makakaipon ng malaking halaga ng pera sa maikling panahon? Bahagyang sumimangot si Surui at nag-isip ng malalim. Ito ay isang bagay na hindi niya alam noon, at hindi kailanman binanggit ni Suye. Dapat kong sabihin, ito ay napakahalagang impormasyon. Sa pagkakataong ito, 10 tangke ng Leclerc at isang malaking bilang ng mga sandata at kagamitan ang natagpuan sa Sakamatsu, na nagdulot ng likas na pag-iisip ni Surui na ang mga Oriental ang tumulong sa Akpei na tumayong matatag sa Prenia. Si Hill, Kawasaki Hashiro at ang mga taong nasa likod ng mga eksenang kanyang kinakatawan ng tunay na puwersa sa likod ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa sa perang. Palaging iniisip ni Surui na ang hukbong rebelde na pinamumunuan ni Akpei ay maaari lamang umasa sa mga panlabas na puwersa para sa pagsasali ng dugo. At halos walang paggana ng hematopoietic, ngunit ngayon ay tila hindi na bumalik bagay. Drugs ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Surui ang sagot pagkatapos ng maikling pag-iisip. Kung nais mong kumita ng malaking kita sa maikling panahon, maaari mo lamang tahakin ang kalsadang ito ng desperado. At sa suporta ng armadong puwersa ng Akpei, kasama ang napakahirap na antas ng pampublikong seguridad sa dalawang bansa, kaya ang risk index ng ang kalsadang ito ay patuloy ding bumababa. Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Pinitik ni Suye ang kanyang mga daliri. Ganyan na ba ako katanga sa paningin mo? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ang mga rebelde ba ni Akpei ang may sariling pabrika sa pagpoproseso ng droga? Wala iyon dati, pero dapat ngayon. Sabi ni Suye.
dahil sa malawak na saklaw ng negosyo. Ang impormasyon ni Suye sa kontinente ng Africa ay lubos na may kaalaman. Sa makatuwid, sinabi niya na ang Akpeyi ay kasangkot sa trafficking ng droga na halos isang katiyakan. Gayunpaman, hindi maliit na bagay ang pagkakaroon ng sarili mong pabrika sa pagpoproseso ng gamot. Bagamat ito ay kumakatawan sa isang lubhang madilim na bahagi. Nangangahulugan din ito na ang pangkat ng rebelding Akpeyi ay may malakas na kakayahan sa pagbuo ng dugo. Kung mas malakas ang kanyang kakayahan sa hematopoietic, mas mahirap ang sitwasyong kinakaharap ni Suruhi. Sa pagkakaalam ko, ang kontinente ng Africa ay tila hindi angkop para sa pagpapalago ng ganoong uri ng bagay. Tama ba? Sumimangot si Suruhi. Kung gusto ni Akpeyi na ay proseso ang ganitong bagay, saan nanggaling ang mga hilaw na materyales? Nagiging dekorasyon ba ang kanyang pabrika sa pagpoproseso ng droga basta't pinutol niya ang kanyang ruta ng transportasyon? Ang sinabi mo ay ang nakaraang sitwasyon. Sinabi ni Suye. Kung iisipin mo, ang malaking lugar ng kaparangan sa Plania ay maaaring gawing maaarabong lupain. Hindi lahat ng mga bansa sa Africa ay may 1,000 milya ng hubad na lupain. Naiintindihan ni Suruhi. Oo, nakakapagtanim pa ng pagkain si Plinia, kaya hindi imposibleng magtanim ng ganoon si Akpeyi sa lugar na nasasakupan niya. Gayunpaman, agad na nakuha ni Suruhi ang isa pang mahalagang punto. Kung siya ay nasa maagang yugto ng transportasyon at pagbebenta, kung gayon ang isang tao ay dapat magbigay sa kanya, hindi maiwasan ang isip ni Suruhi na isipin ang dating drug lord na si Fan Haiju. Maaari bang magmula ang mga kalakal na ito sa The Golden Triangle? Hindi. Binigyan ni Suye si Suruhi ng nakakagulat na sagot. Nagmula ito sa madilim na mundo ng kanluran. Kabanata 3015. Ang bagyong babangon sa kontinenteng iyon. Kanluraning madilim na mundo. Ang sagot na ito ay talagang lampas sa inaasahan ni Suruhi. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, bukod sa Golden Triangle, ang pinakamalaking lugar ng produksyon ng droga ay nasa madilim na mundo. Karamihan sa mga bigwig na iyon ay gumawa ng kanilang kapalaran sa industriyang ito. Kung gusto mong yumaman, gumamit ka muna ng lason. Ito ang tinatawag na credo ng mga may itim na amo na ito. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Suruhi ang landas na ito mula simula hanggang wakas. Hindi lamang siya mismo ang humipo sa ganitong uri ng bagay, kundi mahigpit ding ipinagbabawal ang kanyang mga nasasakupan na hawakan ito. Kung mayroong anumang paglabag, siya ay direktang mapapatalsik sa koponan. Huwag tingnan ang napakamadaling pag-uugali ni Suruhi, ngunit sa bagay na ito, talagang walang negosasyon. Ang supply ng gamot ng Akpeyi ay nagmula sa madilim na mundo. Na hindi nakakagulat. Ang talagang hindi komportable kay Suruhi ay ang madilim na mundo ay malamang na nakialam sa Africa sa ganitong paraan. Mga hindi pagkakaunawaan sa Continental. Gayunpaman, bagaman ayaw ni Suruhi na makita ang ganoong sitwasyon, hindi ito masyadong malayo sa kanyang orihinal na plano. Ang mga malalaking boss sa madilim na mundo ay sunod-sunod na bumagsak. At marami sa mga posisyon ng mga Diyos na nabakant ay sabik na lumipat. Sinusubukang kunin ang mga ito para sa kanilang sarili. Sa kasong ito, natural na may ilang maraming hindi mapakali na mga lalaki ang nagtuturing sa Sun Temple bilang kaaway. Bilang karagdagan, ang mga nahulog na bosses sa madilim na mundo ay halos direktang nauugnay sa Suruhi at sa Temple of the Sun. Sa kasong ito, malamang na maging focus ng firepower ang Suruhi. Sa makatuwid, bago pumunta sa kontinente ng Africa upang isagawa ang pangmatagalang misyon na ito, si Suruhi mismo ay nagplano na unti-unting ipakilala ang mga kontradiksyon ng madilim na mundo dito, at pagkatapos ay maghanap ng isang beses na solusyon. Gusto niyang magkaroon ng malaking laban para lipulin ang mga handang kumilos sa isang iglap.
Ngayon ay tila ang impormasyong ibinigay ni Suye ay walang alinlangan na lumikha ng pagkakataon para kay Surui. Alam mo ba kung aling puwersa sa madilim na mundo ang konektado sa Akteyi? Tanong ni Surui. Ngayon, pagkatapos na maging Diyos ang mga big boss na iyon, hindi na inaamin ng ilan na may kaugnayan sila sa droga sa publiko. Ngunit ginagawa nila ito ng pribado. Siyempre, ang isa lamang na handang aminin nito sa publiko medyo at walang prinsipyo tungkol dito, tanging ang masamang Diyos na si Kasek. Tikas na hindi komportable si Surui nang maisip niya ang madugong pervert na lalaki na ito. Si Junko Jiuyang, na minsang lumaban sa tabi ni Surui, ay nasaktan sa hugis ahas na talam ng masamang Diyos na si Kasek, at palaging maaalala ni Surui ang eksenang iyon. Hindi ko alam ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang aking pangunahing larangan ng digmaan ay nasa Afrika, hindi sa madilim na mundo ng kanluran. Umiti si Suye. Hindi lang napansin ni Surui na ang salitang sinabi ni Suye sa pagkakataong ito ay labanan ng digmaan. Ang ibig ba niyang sabihin ay parang battlefield ang mall? Malinaw na hindi. Wala pang isang araw o dalawa para maabot ng madilim na mundo ng kanluran ang kontinente ng Afrika. Tila may naalala si Suye at biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga mata, pataas. Tama, malayo. Parehong ang military advisor at si Lin Aoshu na nakaupo sa tapat ni Suye ay nakita ang pagbabago sa kanyang mga mata. At sa ilang sandali, lahat sila ay biglang naramdaman na ang babaeng ito ay may pattern na hindi pa niya ipinakita sa ibabaw. Anong ibig mong sabihin? Bagamat hindi nakikita ni Surui ang ekspresyon ni Suye, nakaramdam din siya ng kakaiba sa biglaang pagbabago sa tono ng kabilang partido. May naaalala ba ang babaeng ito sa nakaraan? Posible kaya na ang ilang puwersa sa madilim na mundo ng kanluran ay nagsisikap na makialam sa kanyang industrial na teritoryo. Pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa mga droga, ang industriyang ginagalawan ni Suye ay tiyak na mairaranggo sa nangungunang tatlo sa listahan ng malalaking kita. Higit pa rito. Halos nagawa na niya ang kanyang industriya sa kontinente ng Afrika, ng mga antas ng monopolyo, hindi nakakagulat na ang ilang mga organisasyon ay nais ng isang piraso ng pie. Gayunpaman, kung iyon ang iniisip ni Surui, maaaring ito ay mas malinaw. Hindi ito ang naisip ni Suye, pati na ang gusto niyang gawin. Gusto kong putulin ang kamay na iniunat nila. Ngunit pakiramdam ko ay hindi ko ito magagawa sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa aking lakas. Biglang inalis ni Suye ang kanyang malayong tingin at sinabi. Siyempre, kung matutulungan ako ng Temple of the Sun, sa tingin ko magiging maayos ang lahat ng ito. Hayaan ang templo ng araw na makapasok sa Afrika. Tumawa si Surui. Hindi siya nagulat na alam ni Suye ang kanyang pagkakakilanlan, na makikita sa katotohanan na ang kabilang partido ang nagkusa na hanapin ang tagapayo at si Lin Aoshu sa pagkakataong ito. Gayunpaman, medyo nag-iingat pa rin si Surui dito, at hindi siya agad pumayag kay Suye, kahit na napakaganda ng kabilang partido. Umiling siya at tumawa. Speaking of which, problemado ka talaga sa bahay at sa ibang bansa. Sa kanyang industriya, ang pangalawang shareholder, si Sin Avis, ay nakatingin sa kanya. Ang taong ito ay hindi lamang nag-install ng isang solong lens at isang camera sa silid ni Suye. Ngunit nagbayad pa ng maraming pera upang kumuha ng mga mersenaryo para patayin siya. Sa labas, sinubukan din ng madilim na mundo ng kanluran na palawigan ang mga galaami nito sa kontinente ng Afrika. Sinusubukang makakuha ng bahagi sa industriya ni Suye. Ang posisyon ni Suye ay mukhang napakaganda. Ngunit sa katunayan, ito ay puno rin ng mga panganib. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang mamatay. Ako mismo ang magsosolve ng internal concerns ko. Sinabi ni Suye. Na may matatag at kumpiyansang tono sa kanyang tono, ngunit para sa mga dayuhang problema, kailangan kong humingi ng tulong sa Temple of the Sun. Humingi ng tulong. Umiti si Surui, at muling tumawag ang isang Tai Chi.
Huwag mag-alala, ang templo ng araw ay orihinal na inihanda upang lumahok sa mga gawain sa Aprika. Hindi, baka wala kang sinabi tungkol dito. Sabi ni Suye. Ang mga salitang ito ay nagpagulo kay Surui. Anong international joke? Wala akong pakialam sa Sun Temple, sino ang namamahala? 2 beses tumawa si Surui. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 segundo, naunawaan ni Surui ang ibig sabihin ni Suye, at ang kanyang pagtawa ay nauwi sa isang awkward na tuyong tawa. Oo, sabi mo talaga walang kwenta. Tinakpan ni Suye ang kanyang bibig at tumawa. Kaya, nakahanap ako ng 2 tao na may huling sasabihin tungkol dito. Sino ang may huling say? Sa mata ni Suye, syempre ang military advisor at si Lin Aoshu. Please, so I have this image in your heart. Galit na sabi ni Surui. Oo. Hindi ba sabi-sabi na lahat kayong mga lalaking inchik ay takot sa asawa? Nandito na ngayon ang 2 girlfriend mo. Kung maglakas loob kang sabihin na wala silang kwenta, ay relay ko agad ang mga salita mo sa sila. Nang marinig ito ng strategist, namula pa ang kanyang magandang mukha. Nasabi ko na, hindi ako girlfriend ni Surui. Kumurap si Suye habang kumukurap ang kanyang mga mata. Wala siyang pakialam sa hindi pagkakaunawaan na maaaring idulot ng kanyang mga salita kay Lin Aoshu. At hindi niya inisip na pukawin niya ang relasyon sa pagitan ng 2 napakagandang dilag sa magkabilang panig. Oh, Don. Be humble, kahit hindi ka girlfriend ngayon, you will still be in the future. Sooner or later, magiging ganito. Kahit na 10,000 milya ang layo, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Surui, at hindi niya magawang sagutin ang mga salitang ito. Okay, hindi na kita kukulitin, tatalakayin ko ang business affairs kasama si Aoshu at ang military advisor, sabi ni Suye. Nalaman niya kung ano ang hitsura ng tagapayo ng militar pagkatapos tanggalin ang maskara. Ang antas ng impormasyon ay lampas sa imahinasyon ng mga tao. Sa ugali mo, sa tingin mo papayag ako. Sa wakas ay sumuko si Surui at ibinaba ang telepono. Well, pare, ganyan dapat. Matigas na gas. Narinig ni Suye na binabaan ang telepono, nagpout at pagkatapos ay tumawa. Naglakas loob ba siyang gawin ito sa iyo? Hindi sumagot si Lin Aoshu o ang military advisor, halatang negatibo ang sagot. Pagkatapos ibaba ni Surui ang telepono, natulog siyang muli, ngunit bago matulog, pumunta siya sa isang freezer para tingnan. Sa orihinal, ang hinahanap ni Tan Yong ay isang maliit na freezer. Ang batang ito ay nagplano na hayaang mabaluktot si Hattori dito at i-freeze ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, hiniling pa rin sa kanya ni Surui na maghanap ng mas mahabang freezer na may mas malaking sukat, kahit para sa buhay ni Hattori. Manatili sa isang nakahiga na posisyon. Anyway, super strong siyang tao. Kaaway man siya o hindi, handa pa rin si Surui na bigyan siya ng pinakapangunahing paggalang. Pagkatapos panuorin ang buhay ni Hattori, bumalik si Surui sa cabin. Nakahiga siya sa kama, iniisip ang madilim na mundo, at hindi siya nakatulog ng matagal. Makalipas ang isang araw, dumating ang isang kargamento mula sa malayo. Ito ang barko ni Mu sa kanya. Matapos makuha ang balita mula kay Surui, bumilis siya patungo sa bahaging ito magdamag. Sumakay ang huli sa Sakamatsu at nakita ang barko na puno ng mga lalagyan at mga segunda manong sasakyan, parehong kumikinang ang mga mata. Kuya Rui, napakagaling mo. Sabi ni Mu sa kanya, at bubuksan na sana niya ang kanyang mga braso at mahigpit na yakapin si Surui. At itinikom pa ng lalaking ito ang kanyang matabang labi at hinalikan ang mukha ni Surui. Umalis ka sa akin, itinulak siya ni Surui palayo na may mukhang naiinis. Brother Rui, ibebenta ko ang mga kotseng ito, at kukuha ako ng 1/5 sa kanila. Kapag nabayaran na ang aking channel fee, ang natitirang 4/5 ay ibibigay sa iyo. Paano naman? Natawa si Yahei.
1/8 ay para sa iyo, at kailangan kong itago ang natitira para sa pagpopondo, sabi ni Tsurui. Hindi siya nakikipag-bargaining, pagkatapos ng lahat, kahit isang ikawalong natitira para sa Musak Haniya ay magiging isang napakalaking halaga. Sige. Sumang-ayon si Mu sa kanya nang walang pag-aalinlangan, ang taong ito ay isa ring ganap na purong profiteer. Ang bilang ng mga segunda manong sasakyan sa Sakamatsu ay lampas sa imahinasyon ni Musak Haniya. Hindi sapat ang tonelada ng cargo ship na dinala niya. Isang third lang nito ang nailipat. At hindi na ito maload. Tumalikod lang ang taong ito at tumungo sa daungan malapit sa Doman-Azi, pagkatapos ay sa daungan ng Bartamo. At sa mga susunod na araw ay maaari lamang iwanan si Tsurui ng pagkakataong mapag-isa. Nagkulong siya sa kwarto at nag-isip ng husto tungkol sa Afrika at sa madilim na mundo. Ang umiikot na mga kaisipan ay parang libu-libong mga thread na nag-uugnay sa dalawang eroplano na ito. Habang nag-iisip ng mabuti si Tsurui sa silid, isang barko ang dumaong sa isang tiyak na daungan sa toyo. Bumaba sa bangka si Kawasaki Hashiro. Ang karanasan nitong ilang araw, para sa kanya, ay walang pinagkaiba sa panaginip. Isa lang itong bangungot. At ang ilang balita mula sa barko ngayon lang ay nagparamdam sa kanya ng pagkagulat. Sa di kalayuan, ilang itim na sasakyan ang matagal nang naghihintay. Ito ay mga kotse mula sa pamilyang Tokugawa. Sa sandaling ito, isang matangkad na lalaki na nakasuot ang bumaba sa bangka at tumabi sa Kawasaki Hashiro. Halika, ipakita mo sa akin ang iyong pamilya, sabi ni Poseidon, ang Diyos ng dagat.